Hello, ako po Sir Louie at ngayon pag-aralan natin kung paano mag-create ng bootable USB drive. Pakita ko po sa inyo, meron bang nagbago, meron bang nabawas, o meron bang nadagdag sa pag-create ng bootable drive ngayong 2024. After nating makakreate ng USB drive na bootable, i-install po natin yung Windows 10 sa ating computer. By the way, Windows 10 po yung ilalagay natin sa USB drive natin. Ano-ano po yung mga kailangan natin para makapag-create ng bootable drive? Siyempre, kailangan natin ng computer or laptop. Kailangan din natin ng internet. Pupunta kasi tayo sa Microsoft na website, ida-download natin yung Windows 10. Tapos automatic po niya na gagawin na bootable po yung ilalagay natin na USB drive, or automatic po na magkakaroon ng operating system dun sa loob ng USB drive. At syempre, kailangan natin ng 8 GB na flash drive. Okay lang po na mas mataas, wag lang pong bababa sa 8 GB yung ating USB drive. Kasi kung mababa po, hindi po yan gagana o hindi po magkakasya yung operating system na Windows 10 sa mas mababa po sa 8 GB. Okay, start tayo na mag-create ng USB drive. Let's go! And all I feel is blue. Black. So ito na po yung ating bootable drive na naglalaman ng Windows 10. So ito po ay Windows 8.1 na OS. Yan, so Windows 8.1 yan. Okay, so ilagay ko na po itong flash drive. Ito yung laman po niya. So pag nag-restart na tayo, i-continuous natin push tong F1
para pumasok po tayo sa BIOS. Wait a minute! Pero paano naman kung naka-power off yung computer ninyo? Paano kayo makakapasok sa BIOS or sa UEFI? Bueno, same principle din po. Pag power on nyo po ng computer, halimbawa ito, pag push down nyo po niyan, click nyo lang po yung F1, F10, delete, or escape. Depende po sa motherboard na meron po kayo para makapasok po sa BIOS. F1 or delete yata ito eh. F1. Pareho ko ng pinutin F1 tsaka delete. Yun. So ito po yung ating BIOS. Punta po tayo sa startup. Then, iba-iba po yung mga computer. Pero, pareho lang po sila ng mga way. Yung iba, boot. Ito naman, startup sa Lenovo. Okay? So, primary boot sequence. Enter tayo. Yan. So, nakikita nyo po ang SATA 1. Yung SATA 1, yung main o first boot priority. So, ang gagawin po natin dyan, yung flash drive na to, gagawin natin first priority. Pwedeng ma-move yan using plus or negative dun sa ating keyboard. Tingnan natin. So, nandito lang tayo sa USB key 1. Plus tayo. Ito pala. Plus. Yan. Pagkatapos po, para ma-save po yan, F10. Tapos, okay. Okay. So, wala na tayong babaguhin dito. Click next. Install now. Dito sa part na to, hinihingan tayo ng product key. Pwede tayong bumili ng mga product key sa CD key or sa Lazada or sa Shopee. Merong nabibili dun, ano. Tapos, ilagay na lang natin dito. Pero this time, since ito ay tutorial lang, click nyo lang po yung I don't have a product key. Gagana po yun, pero may makikita kayo dun sa lower right ng yung computer sa desktop na activation, ano. Pero gagana pa yung computer. So, click natin, I don't have a product key. Okay, so piliin na natin yung Windows 10 Pro. Next. Accept the license term. Click po natin to para mag-check. Next. Sa dalawa pong ito, ang pipiliin ko po yung custom, install window only. Yan. So may partition siya ng tatlo. Ito walang laman po itong partition 3. Dito tayo sa partition 2. Click natin yung format. Okay. Kasi may laman siya eh. Yan. Tapos, so nakita natin 149.8 gigabytes na siya. So, nabura na po yung laman ng hard disk drive natin. So, ang gagawin natin, yung OS na nasa flash drive, lilipat po sa partition 2 na to, o sa hard disk drive natin. So, click natin yung next. Hintay po tayo dito. Now, once nag-restart na po siya, i-click po uli natin yung F1. Okay, wait for it. So, mag-restart po ito. Then, kiklik po natin yung F1, babalik tayo sa BIOS. F1 or delete, ha? Yun. So, bakit tayo bumalik sa BIOS? Para pumunta sa startup uli or sa boot, primary boot. Then, ibabalik natin na primary or first boot yung
hard disk drive at second boot na lang yung flash drive, or pwede na nating tanggalin yung flash drive natin. Bakit natin ginagawa ito? Kasi pagka nag-restart ang computer natin, babalik lang siya uli dun sa boot process ng Windows 10. So, pwede nating gawin ito or pwede nating tanggalin na yung flash drive pag nag-restart. Pero maganda na practice na babalik ulit tayo sa BIOS para first boot po natin yung hard disk drive, hindi po yung flash drive. So, kasi yung laman ng flash drive natin, nailipat na natin sa hard disk drive. F10 po. Tapos, enter. Yes. Save natin yung binago natin. So, tanggalin ko na tong flash drive. Okay. So, hanapin natin yung Philippines. Okay, so now we have Windows 10. So, yun po yung madaling paraan para makapag-install ng Windows 10 sa ating computer. Okay, so natapos na natin yung pag-create ng bootable USB drive. So, napansin niyo halos wala namang nagbago na way ng pag-create ng bootable USB drive. Kasi mayroon akong previous na video na ginawa po dito. Meron lang kayong mapapansin, halimbawa, yan, no? Kapag nakita nito, there was a problem running this tool, okay lang po yan. I-close nyo lang po yan, tapos balik uli kayo sa download, click nyo po ulit media tool, tapos ulitin nyo po yung proseso. So, ganun lang. At magkakaroon na uli kayo magkakaroon na kayo ng USB bootable drive. Okay? So, shoutout po sa Authenticity o sa Grade 9 Authenticity tsaka sa Grade 9 Benevolence na nanonood ng video na ito. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.